Isang mapagpalang araw mga ka-roosters. Ako po muli si Doc Jeff Rabago, ang inyong rooster vet. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang sakit na coryza. Ano ba ang sakit na coryza? Mga ka-roosters, ito po ay isang bacterial infection caused by Avibacterium paragalinarum. Ang clinical sign nito mga ka-roosters, initially yung ating mga manok ay nagluluha, kakamot ang mga mata. Then after few days na kung hindi nyo agad binigyan ng antibiotic, magluluha ng napakarami, Kaya mapapansin nyo yung mga pakpak, balahibo is basa. After 3 days na walang treatment tayong ginawa, mamamaga na po ang kanilang mata. Then again, sa experience natin mga ka-roosters, pag pinabayaan natin yung manok natin na namamaga, na naka-close lang yung mata, maglilid ito sa pagkabulag po ng ating mga manok. Sa experience namin mga ka-roosters, sa itong coryza madaling gamutin, na respiratory infection. Pero once na pinabayaan natin ito mga ka-roosters, is masisira lang po yung manok natin. So ano po ba ang dapat gawin for the treatment? Once na makita natin na nagluluha yung mata ng manok natin, right there and then, pwede ka nang magbigay ng antibiotic. Kung sisiw yan mga ka-roosters, magandang ibigay yung amoxicillin base. So ito pong Ambroxetil Max, isa yan sa bagong product ng Excellence. 2 sachets, minimix mo yan sa 4 liters of water, and straight 7 days dapat po mga ka-roosters yung ating pagbibigay. Sa malalaki naman, pwedeng subuan ninyo ng Amtil 500, 1 tablet a day for straight 7 days. Mga ka-roosters, tips lang po sa paggagamot ng coryza. Baka few days na nagtitreat tayo, ay nakikitaan na natin sila ng recovery at agad ninyong puputulin. Suggestion namin ay huwag nyo pong puputulin mga ka-roosters yung treatment. Dapat tapusin natin yan within 7 days. Once kasi na pinutol mo agad yung treatment, once na na-stress yan, biglang umulan, babalik lang po yung sipon. At that situation, mapapansin nyo na pabalik-balik na lang po yung sakit, and eventually, lahat na ng antibiotic na ibibigay mo is hindi na gumagana. So mga ka-roosters, dapat tandaan natin yung tips na yan. Paano po ang prevention ng coryza infection? So number 1 dito mga ka-roosters is vaccination. So napakarami naman pong vaccine na available sa market. So ang magandang balita, ang Excellence Poultry and Livestock Specialist mga ka-roosters ay nag-create ng vaccine na locally made na vaccine. So ibig sabihin nun, autogenous vaccine siya. Kung ano yung strain na nag-o-occur dito sa Pilipinas, yun po ay kinuhang vaccine. At ang maganda nito, in 1 bottle, that's good for 200 dose. So paano ang dosing nito? 0.5 ml, as early as 6 weeks, pwede na tayong magbakuna. At ang suggestion namin dito, sana ulitin natin ang vaccination after 1 month, as booster vaccine. At sa mga breeding materials naman, mga ka-roosters, during priming stage, pwede kang mag-incorporate ng coryza vaccine. So, usually naman present ito sa mga available sa market na 4-in-1. Pero ako po, mga ka-roosters, yung Excelvac ng Excellence, ito yung nabanggit ko po kanina, pwede yun gamitin as vaccine for breeding materials as the maternal antibody na pwede niyang ipasa sa kanyang mga sisiu. Another tips po mga ka-roosters sa paggagamot ng coryza, sa practice namin sa farm, morning and afternoon, hinihilamusan namin yung mukha ng aming pong sisiu o kaya tinali na mayroong coryza. At that time, malilinis talaga natin yung mukha, at yung nakasarado na pong mata ay matutulungan din natin na at least paano madali nilang buksan yung kanilang mga mata para maiwasan po yung binanggit natin kanina na pagkabulag. At additional na diskarte, yung pinanghihilamos natin sa kanila, maghalo ng Vivatech. Yan yung disinfectant natin na safe kahit may laman po na manok na kapag in-spray natin. At kapag nasa range area mga ka-roosters, gaya ng suggestion namin before,
dapat mag-disinfect din tayo sa paligid, no? Para hindi lang yung manok yung ginagamot natin, pati rin po yung environment para maiwasan yung mabilis na pagkalat, no, ng coryza infection. And additional tips mga ka-roosters, bilang supportive treatment, no? Pwede tayong magbigay ng supplement sa tubig ng mga sisiw. Suggestion namin ito yung Progen-C, no? The most complete vitamins for all generation. Siyempre, gawa pa rin yan ng Tatak Excellence. Ang diskarte ko dyan, no? Sa umaga, yung unang inom ng mga sisiw, naka-mix tayo ng Ambroxetil. So, 6 a.m. to 10 a.m., no? And pagdating ng alas 11 hanggang alauna po ng tanghali, yan, nagbibigay na tayo ng Progen-C. And alas 2 ng hapon hanggang alas 6 po ng hapon, balik ulit sa Ambroxetil. Okay? Straight 7 days po yan. Sa mga malalaki naman po, pwede din pong haluan natin mismo ng Progen-C yung tubig all throughout the medication at mag-inject din ng B-complex. So, pwede kang mag-inject ng 0.5 ng Betamax. So, ayan po mga ka-roosters. Hopefully ay meron ulit kaming nai-impart sa inyo ng mga diskarte na pwede natin gamitin na pang-prevent ang pag-treat for coryza infection. So, abangan natin ang mga susunod nating episode para ulit sa iba't iba pang discussion natin patungkol pa rin sa pag-aalaga natin ng atin pong mga manok. So once again, my name is Dr. Pravago, ang inyong rooster vet, at abangan nyo po ang susunod nating episode.